Ano po? Salamat po at nandito kaya tayo po ay magsimula sa panalangin. Tayo ay manalangin. Manaming Diyos, maraming salamat po na dinala mo ang bawat isa sa aming panambahan, Panginoon, upang papulihan ka at pasalamatan ka dahil ikaw lamang ang nag-isa at tunay na Diyos na karapat-dapat ng aming pagsamba, paglilingkod, pag-ibig at pagpupuri, Panginoon. Dalangin po namin na sa gabay ng iyong banal na Espiritu, maunawaan po namin ang iyong salita, ang iyong kalooban, Panginoon. Itoon niyo nawa ang aming puso sa sandaling ito, Panginoon, sa inyong mga salita, sa inyong mga pangako, Panginoon. Patatagin niyo po ang aming pananampalataya. Tulungan niyo po maunawaan namin ang iyong kalooban sa aming buhay. At higit sa lahat, tulungan niyo po kaming masunod dito sa aming buhay, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, marami po tayo ngayon, no? May mga nakita po ako na nakapag-join na po ulit. Salamat po sa Panginoon. At ang ating pong text ay mula pa rin sa aklat ng Deuteronomy, no? So, pangatlong Sunday na po tayo na nag-aaral ng aklat ng Deuteronomy sa ating quiet time. Sigurado po, alam niyo na kung ano yung background. No? Ito yung bago po sila pumasok sa lupang ipinangako ng Diyos, nanatili po sila sa ilang o sa desert ng 40 years at bago po sila pumasok sa promised land, tinuruan po sila ni Moses ng habang sermon. So yung aklat ng Deuteronomy, sermon lang ni Moses bago po sila pumasok sa promised land. Dahil ang kanilang buhay po sa pangakong lupa ay nakadepende po sa kanilang pagsunod sa utos ng Diyos. Ano pong title ng ating message? Remember your time in the wilderness. Remember your time in the wilderness. Alalahanin ninyo ang panahon ng inyong pamumuhay sa desert or sa ilang. So ilang years nga po sila sa desert? 40. 40 years, no? Yung 40 years ba, isipin nyo, dyan kayo nabuhay ng 40 years sa desert. Ano sa palagay po ninyo? Madali, komportable, masaya, o hirap? Napakahirap. Naiisip niyo po yung 40 years? Ako nasa 30 pa lang ako, pero naisip ko, haba na ng buhay natin, no? Pero yung 40 po kaya, no? Sa loob ng 40 years, sila ay nanirahan sa deserto. Pag naisip po natin yung wilderness o desert, ano po yung una natin naisip? Ha? Problema? Mahirap, no? Alam natin na kaya po sila nanatili sa desyerto ay dahil sa kanilang pagsuway sa utos ng Diyos, no? Dapat 11 days lang yung kanilang journey patungo sa promise na. Pero dahil naging matigas po ang kanilang ulo, ang nangyari po, 40 years po silang nanahan sa desyerto. At ito po ay napaka-hirap. Pero sabi ni Moses, remember your time in the wilderness. Kunti na lang papasok mo sila sa promised land. Si Moses, sabi niya, alalahanin niyo yung buhay niyo sa wilderness. Bakit ko pa alalahanin? Papasok na lang kami sa promised land. No, onting panahon na lang makakaranas mo sila ng ginhawa. Bakit mo ba ayaw niyo po sa amin yung paghihirap namin sa nakaraan? No? Tayo gano'n, no? Yung mga bagay na hindi maganda, yung mga ating paghihirap, ayaw na nating balikan. Ayaw na nating alalahanin. Ang ipinapasalamat lang natin sa Diyos, yung mga magaganda nating ala. Tama po ba? Pero bakit kaya sabi ni Moses, remember your time in the wilderness. Alam niyo po, meron isang preacher. Ang pangalan niya po ay George Matheson. Siya rin po ay isang hymn maker. Marami po siyang isinulat ng mga hymn. At siya po, kakaiba siya kasi kilala siya sa pangalang blind preacher. No? Teenager pa lang po siya, nagkasakit na siya sa mata. At noong kanyang 20s, tuluyan na po siyang hindi na nakakakita. Sa kabila po ng kanyang kalagayan, nagpatuloy po siya sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Nag-aral po siya at siya ay naging pastor. Marami pong nakikinig sa kanyang preaching na hindi alam na siya isang hulab, no? Ganyan po niya, no? At si George Matheson, meron po siyang prayer. Ito po yung kanyang prayer. Sabi niya, My God, I have never thanked Thee for my thorns. I have thanked Thee 1,000 times for my roses, but not once for my thorns. I have been looking forward to a world where I shall get compensation for my
but I never thought of my cross itself as a present glory. Teach me the glory of my cross. Teach me the value of my thorn. Show me that I have climbed to thee by the path of faith. Show me that my tears have made my faithful. So yan, sige, Tagalogin ko po pakinggan niyo lang po. Diyos ko, hindi ako kailanman nagpapasalamat sa iyo para sa aking mga paghihirap. Nagpapasalamat ako sa iyo ng 1,000 beses para sa aking mga kasiyahan. Ngunit, hindi 1 beses para sa aking kapighatian. Inaasahan ko ang isang mundo kung saan ako ay makakakuha ng kabayaran para sa aking krus. Ngunit hindi ko kailanman iniisip na ang aking krus mismo ang isang kasalukuyang kaluwalhatian. Ituro mo sa akin ang kaluwalhatian ng aking krus. Ituro mo sa akin ang halaga ng aking paghihirap. Ipakita mo sa akin na ako'y umaakyat sa iyo sa landas ng sakit. Ipakita mo na ang aking mga luha ay gumagawa ng aking bahagari. Touch ko sa last line, no? Show me that my tears made my miracle. Ganun po tayo, no? Ang pinapasalamat natin sa Diyos yung mabubuti. Pero yung mga paghihirap, hindi po natin pinapasalamat siya sa kalagayan niya. Bulag na siya. Siyempre, mahirap na po. Kailangan na lagi may natulong, nag-aalaga sa kanya. Dapat ang gagawin niya, magreklamo sa Diyos, hindi ba? Pinanganak niya pa ako, tapos magiging ganito ng aking boy. Pero ano sa kanya? Ano panalangin niya? Pakita mo po sa akin, Panginoon, yung kahalagahan, kagandahan, yung value ng aking mga pag-ihirap. At ganun po yung attitude na hinihingi ni Moses sa mga tao bago po sila pumasok sa promise. Na ipakita po sa kanila ng Diyos yung value, yung kahalagahan na pinagdaanan po nila doon sa wilderness, doon po sa desert. Ilang taon nga po sila sa desert? 40 years. Ngayong 40 years po nila na pamamalagi sa desert, hindi lang siya isang parusa. Kundi pagkakataon na sila ay lumago sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Yung 40 years, hindi na sayang. Sayang, 11 days lang, nandun na tayo sa promised land. Hindi na sayang. Pinayagan ito mangyari ng Diyos dahil meron po siyang kalooban para sa kanila. Ganun din po sa ating mga buhay. Ang Diyos po ang may control sa ating buhay. At walang nangyayari sa buhay natin na hindi alam ng Diyos. Kapag meron pong sitwasyon sa ating buhay na ipinahihintulot ng Diyos, ibig sabihin, meron po siyang layunin. Meron siyang dahilan kahit hindi pa man natin lubos na nauunawaan. Unang-una, nais pong ipaunawa ng Diyos na ang kanilang lakad, no, sa desierto ay paraan ng kanyang discipline o pag-disiplina. Masahin po natin, sabi doon, sundin ninyo mabuti ang mga batas na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon upang umaba ang inyong buhay, dumami ang inyong lahi, at kayo'y makarating sa lupain ipinangako ni Yahweh sa inyong mga lulo. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinaglabanan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayo magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin niya. Kung babasahin po natin sa English, no, remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years. Para saan? To humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you will keep His commands. Yung wilderness po pala, yung desert o yung ilang, ay lugar kung saan po sila ay ihahambal ng Panginoon. At kung saan sila ay susubukin ng Panginoon at aalamin kung ano ang kalagayan ng kanilang mga puso. Doon po sa desert, natutunan po nilang magtiwala sa Diyos. Kasi walang pagkain doon, tama ba? Hindi sila makakapagtanim doon at wala rin tubig. At natutunan nilang magtiwala sa Diyos. Dahil sa wilderness o sa desert, sino lang ang meron sila? Sino lang meron sila? Wala silang kahit ano. Ano lang meron sila? Ang Diyos. Ang Diyos lang ang meron sila. Ang Diyos lang ang kanilang inaasahan. At doon sa wilderness, natutunan nila na kapag meron kang Diyos,
It is sufficient. It is enough. No? Natutunan nila na kapag kasama mo ang Diyos sa iyong buhay, kumpleto na ang iyong buhay. Ay, yung natutunan nila sa desert. Kaya nga po sabi ng Beatitudes, no, sa Mateo 5 verse 3, sinabi ni Jesus, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Minsan may mga sitwasyon po tayo sa ating buhay na sa sobrang hirap, wala na tayong alam na solusyon. Ano sinasabi natin? Panginoon, ikaw na lang ang aking inaasahan. Panginoon, ikaw na lang yung tutulong sa akin. At tinutulong ng Diyos sa atin, no? Nagpapahong baba sa harap ng Diyos. At sa oras ng ating mga paghihirap at pagkukulang, natututunan po natin na sapat ang Diyos sa ating buhay. Ano po yung value ng kanilang desert experience? Pinabago po ng Diyos ang kanilang mga puso. Nais po ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya. Tinuturuan ka ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya. Ganun po yung natutunan nila. Sino pong 40 years ka sa desert? Ano lang pag-asa nila? Ang Diyos. Ang magtiwala sa Diyos. At sabi po dyan, no, sa English, sabi, to humble and test you in order to know what is in your heart. Sabi sa Tagalog, sinubog niya kayo upang malaman niya kung susundin niyo siya. At pagdating po nila sa desert, ay kinig po kayo, ilang taon sila? 40 years. Pagdating po nila sa desert, anong nangyari? Kung babasahin po natin sa Book of Numbers. Nagsimula silang umiyak sa Panginoon, nagreklamo sa Panginoon, naggalit kay Moses. Tama ba? Anong pinapakita ng kalagayan ng kanilang puso? Yung iba nagayapa, bumalik na lang tayo sa religion. Pinapakita na yung kalagayan ng kanilang mga puso ay hindi handang pumasok sa promise. Kaya no, 40 years, no, pinakita ng Diyos ang kalagayan ng kanilang mga puso. Tayo din, sa oras ng ating mga paghihirap, pinapakita ng Diyos ang kalagayan ng iyong puso. Pag dumating na ang problema, ikaw ba ay susunod sa Diyos? O tayo na lang ay magreklamo? Ito na naman ang aking problema. Tayo pa po ba ay magpapasalamat sa Diyos? Tayo ba ay nananalangin at nagtitiwala sa Diyos? No? Tinitingnan ng Diyos at pinapakita sa atin ng Diyos ang kalagayan ng ating mga puso. Tayo po ba ay magpapatuloy pa sa pagsunod sa Diyos o talikod na, balik na lang sa dati nating buhay? Ano po yung natutunan nila sa desert? Na sila ay dinidisiplina ng Panginoon. At bakit po kaya sila dinidisiplina ng Panginoon? Ano sabi niya po sa verse 5? Sabi niya sa verse 5, pwede niyo po bang basahin? Itayin niyo sa inyong isipan na kayo'y dinidisiplina ni Yahweh na inyong Diyos gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. Bakit sila dinidisiplina ni Yahweh? Dahil sila ay kanyang mga anak. Kayo po ba dinidisiplina niyo ang inyong mga anak? O kahit ano, hayaan niyo na lang sila? O tayo po ba dinidisiplina ng ating mga magulang? Ang pagdidisiplina po ba masaya? Mahirap. Mahirap, di ba? Ayaw natin sumunod. Pero anong sabi ng Diyos? Ano po yung pangako ng Diyos para sa atin? Sabi niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang minutuhin niya. Bakit po tayo dinidisiplina at pinabago ng Panginoon? Kasi mahal niya tayo. Iyon lang po yung dahilan. Kasi tayo ay mahal ng Diyos. Ito yung pag-ibig ng Diyos na nakikita nila, natutunan nila nung sila po ay lumangkad sa desert. Na nais ng Diyos na maguhin sila at lumago ang kanilang pananampalataya. At ganoon din po sa ating buhay. Nais ng Diyos na tayo ay magtiwala sa Kanya. At nais ng Diyos na maunawaan natin na mahal tayo ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. At sa kabila, magtiwala ka sa Diyos.
Diyos. At ganun din tayo, binabago tayo ng Diyos. Pangalawang bagay, sa desert, naunawaan po nila yung words of God. Salita ng Diyos. Sabi po sa verse 3, tinuruan niya kayo magpakumbaba, ginutom niya kayo. Bago bigyan ng mana, isang pagkain hindi niyo kilala, ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita na bumula sa bibig ni Yahweh. Sabi po sa English, no, He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestor has known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Sa desert, natutunan ko nilang dumepende sa Panginoon at sa kanyang mga salita. Anong sabi ng Panginoon sa kanila? For 40 years, ano lang kinakain ko nila sa desert? Galing sa langit ng hindi nyo kilala o ng inyong mga ninuno. Anong sabi sa kanila ng Diyos? Tuwing umaga, kukuha kayo ng pagkain na sapat para sa isang araw. No? Tama ba? At yun ang kanilang ginagawa for 40 years. Minsan ba nagising sila sa isang umaga, naisip nila, may pagkain pa yun? May supply ba tayo ng mana ngayon? O hindi? Alam kasi nila dahil sinabi ng Panginoon. Ngayon po ay third Sunday, bring ulam, no? Bring lunch po. At napag-usapan po namin, dahil nasa church naman kami, mag-prepare na lang po kami ng pagkain. Kaya si Jonel po, nagluto po siya para sa aming group. At pag-isip po ng umaga, naisip ko, gising pa kaya si Jonel? Baka nakalimutan niya. O baka tulog pa siya. So sabi ko, Mary Jane, tingnan naman kung gising na sila. Kasi nag-aalala tayo na baka nakalimutan nila. Pero yung Israelita sa desert for 40 years, nag-alala ba sila kung may pagkain sila bukas? Bakit? Dahil sinabi ng Diyos. Dahil sinabi ng Diyos. Pinuturo sa kanila ng Diyos na hindi lang kayo sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat ang salita na nagmumula sa akin. Ang sabi ng Diyos sa ika-6 na araw, pang-dalawang portion yung kukunin nyo. Kasi ika-7 na araw ay araw ng pamamahinga, walang mana. Ano nangyari? Pagdating na ika-7 araw, meron pa rin lumalabas para kumuha ng mana. Meron ba sila nakuha? Wala. Bakit? Kasi sinabi ng Diyos. Natutunan nila sa desyerto na dapat nilang pagkatiwalaan ang salita ng Diyos. Nakita niyo ba? Hindi lang kayo sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat aking mga pangako. Dahil lahat ng aking sinasabi ay aking tinutupad at ginagawa. Mabuhay kayo ayon sa aking mga salita. Na hindi lang physical, kundi ang ating pangangailangang spiritual ay mahalaga. Bakit po familiar tayo dun sa verse? Saan po natin yan nabasa? Man shall not live by bread alone, but on every word. Saan po natin nabasa yan? Sa aklat ng Mateo, nung si Jesus ay tinukso ng Diablo. Nababasahin ko po yung story. Sabi po sa Mateo chapter 4, verse 2, siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Kaya siya ay nagutom. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang mga botong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bumuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ilang araw po nag-fasting si Jesus? 40 days. 40 days and 40 nights. Nasaan po siya? Nasa wilderness. Nasa desert. At nung dumating ay 40 days, siya ay nagutom. At siya ay tinukso ng Diablo. Gawin mong tinapay. Ano sabi ni Jesus? Hindi lang sa tinapay. Nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Ano gusto sabihin ni Jesus? Nabubuhay ako ayon sa salita ng Diyos. Ayon sa pangako ng Diyos sa akin. Dahil naniniwala ako na siya ang magkakaloob ng aking mga
pangangailangan. Higit na mahalaga ang buhay kaysa sa pag-inom. Naniwala si Jesus sa salita ng Diyos. At napagtagumpayan niya yung tukso dahil nakikita natin yung kalagayan ng kanyang puso na siya ay buong pusong nagtitiwala sa Diyos. At itupad ng Diyos ang kanyang sinabi sa bayan is dahil. Sabi niya sa verse 4, sa loob ng 40 taon, hindi nasira ang inyong kasuotan, ni hindi namaga ang inyong mga paa sa kalalakan. Hindi kayo kulang sa inyong pangangailangan. Sabi niya, no? Basahin po ninyo, pinagpala kayo ni Yahweh sa lahat ng inyong ginawa, at hindi na kayo hiniwalayan sa inyong paglalakbay sa ilang. Sa loob ng 40 taon, hindi kayo nagkulang sa anumang bagay. Sipin po ninyo, for 40 years sa desert, hindi sila nawalan ng pagkain, hindi sila nagkulang. Tayo nga walang tayo sa desert, pero marami tayo karanasan na nagkukulang, no? Pero sa kanila, hindi sila binabayaan ng Panginoon. Dahil ito ang sinabi niya sa kanyang salita. Ano po yung natutunan nila sa wilderness, sa desert? Kung paano dapat silang mabuhay, hindi lang sa tinapay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. At ganoon din po tayo. Kahapon meron po tayo memory verse test, no? Naniniwala po ako na hindi po madali. Tama ba? Yung iba sa inyo, napapagkamalan ng may sira. Bakit hindi sasalita itong mag-isa? No? Kasi tayo po ay may memory verse. Yung iba baka nagkasakit pa, no? Para na makapag-memory verse. Nakita po ng Diyos yung inyong mga puso. Naniniwala po ako na ang Light of Life Church members ay hindi lamang sa tinapay na lumuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kasi ginagawa natin ito dahil alam natin na mahalaga ang kanyang mga salita at pinangahawakan natin ang kanyang mga pangako. Sabi sa Matthew 7:7, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be open to you. Naniniwala ba kayo na pag nanalangin ngayon, narinig ng Diyos? Yes. Okay, kasi nabubuhay tayo ayon sa kanyang mga salita. Sabi ng Colossians 3:13-14. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgive you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Tayo po ba sa Light of Life Church ay nagmamahalan at nagpapatawanan sa ating mga kasalanan? Ano? Kasi tayo ay nabubuhay ayon sa salita ng Panginoon. Naunawaan po, yun yung natutunan nila, na nabubuhay sila sa bawat salitang nagmumula sa Panginoon. Pero meron po sa atin na sa tinapay ng nabubuhay, no? Kaya may oras tayo sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, para sa sarili natin kagustuhan, pero wala tayong oras sa Diyos, no? Dahil hindi natin siya binibigyan ng kahalagaan. Pero anong pangako ng Diyos para sa ating humahanap sa Kanya? Sabi sa Matthew 6:33, 6 verse, and all these things shall be added unto you. Higit sa lahat, bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng bagay. Tinuro ng Diyos sa wilderness na sila ay maging mapagpakumbaba. Sinubok sila para malaman ang kalagayan ng kanilang puso at ituro sa kanila na sila ay mabuhay ayon sa kanyang mga salita. Kaya nais ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya at mabuhay ka ayon sa kanyang mga salita. Na-memorize po natin almost 50 verses. Ang gagawin na lang natin ay sundin, no? Panghawakan, isabuhay ang kanyang mga salita. Naunawaan nyo? Kasi lang sabi ni Moses, balik na ninyo yung kanyong pinagdaanan. Dahil mahalaga ito para sa inyo pagpapatuloy. Bakit? Saan ba sila dadalhin ng Diyos? Dahil dadalhin sila ng Diyos sa promise. Dahil sa wilderness, no? Yung wilderness ay paghahanda ng Diyos para sa kanila sa oras na pagpasok po nila sa
Promise niya. Dahil lahat po ng kanilang pinagdaanan, pag iyon ay kanilang inalala, ayun yung magiging dahilan o motivation nila ng pagsunod sa Diyos. Kasi naalala nila yung pag-ibig ng Diyos, yung katapatan ng Diyos sa kanilang buhay. Sabi po doon, kaya matakot kayo sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. Sapagkat kayo idadalhin niya sa isang mainam na lupain. Lupain sagana sa tubig, maraming batis at bukal na umaagos sa mga bulol at mga kapatagan. Mabuusog kayo roon at mapupulitin ninyo si Yahweh na iyong Diyos dahil sa masasaganang lupain, ibibigay niya sa inyo. Sabi sa English, no, observe the commands of the Lord your God, walking in obedience to Him and revering Him. For the Lord your God is bringing you into a good land. When you have eaten and are satisfied, praise the Lord your God for the good land He has given you. Pag naalala po nila yung karanasan po nila sa desert, sa ilan, yung katapatan ng pag-ibig ng Diyos, ito yung pag-aalala, yung magdudulot po sa kanila ng action o ng pagsunod sa Diyos. Alam niyo po yung salitang remember sa Hebrew ay zakar. Alam niyo ba yung zakar? Parang zakaraya, zakar. Ang ibig sabihin po, remember, recall, tapos yung pag-aalala po na yun ay nakaka-apekto daw sa kanilang present feeling, present thought, at present action. Yung kanilang pag-aalala sa ginawa ng Diyos para sa kanila, yung magdudulot sa kanila ng pag-sunod. Ng pag-sunod. At yung salitang zakar, no, ginagamit din yung same root word sa salitang praise, to celebrate. Di ba pag meron po silang memorial, meron po silang sineselebrate bilang alala, pag-alala sa kabutihan ng Diyos at pagpupuri sa Panginoong Diyos. Yung kanilang pag-aalala ay magdudulot po sa kanila ng obedience, pagsunod, at papuri sa Diyos. Ganun din po, no, pag ating inaalala ang katapatan ng Diyos sa buhay natin, yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, at ipinapamuhay natin ang Kanyang salita, ito po yung magbibigay daan sa atin na sundin siya. No? Kasi naalam natin na mahal tayo ng Diyos at nais natin siyang papurihan sa ating buhay. Kaya nga sabi sa command number 4, remember, Sabbath day. Observe the Sabbath day. Alalahanin niyo ang araw ng pamahiran. Kasi sino inaalala natin pag Sunday? Ang Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Tama po ba? Kapag inaalala natin ng Diyos, masaya po tayo sasamba sa Kanya at makakapaglingkod sa Kanya. Tama po ba? Kaya tayo dito dahil inaalala natin ang ginawa ng Diyos para sa atin. Na tayo ay nakakatayo lamang dito dahil sa dugo ni Jesus na nagpatawad sa ating mga kasalanan. Nakakalapit lang tayo sa Diyos dahil pinatawad tayo ni Jesus sa ating mga kasalanan at tayo ay binigyan ng bagong buhay. Ano pong kabaliktaran ng remember? Forget. Makalimutan. Alam niyo po ang warning ni Moses, sabi niya sa verse 11, huwag niyong kalilimutan si Yahweh na iyong Diyos. Sundin niyo ang kanyang utos at mga tuntunin. Be careful that you do not forget the Lord your God. Ano pong bunga ng pagkalimot? Anong bunga ng pagkalimot? Sabi sa English, no, be careful that you do not forget the Lord your God, failing to observe His commands. Kapag nakalimutan mo, hindi mo masusunod. Kasi nakalimutan mo eh. Tama ba? Kaya importante yung pag-aalala sa salita ng Diyos, sa ginawa ng Diyos para sa ating buhay. Pero tayo madalas, sa minsan, ay nakakalimot. Lalo na po, pag okay lang tayo, sunuhin na, wala na lang tayong problema, malusog naman tayo, okay naman ang ating pamilya, mabilis po natin nakakalimutan ang Diyos. Pasalamatan ng Diyos mo. Pero sabi ng Diyos, alalahanin mo ang lahat ng aking ginawa para sa inyo. Dahil sa ating pag-alala, tayo po ay sumusunod sa kanyang mga salita. Kaya importante yung memory verse, tama po ba? Kasi naaalala natin yung pangako ng Diyos, yung salita ng Diyos para sa ating lahat. At bakit niya itong binibigay sa atin? Sabi niya, because I will bring
Sa atin din may pangako ang Diyos. Ano po yun? Ha? Makasama siya sa buhay na walang hanggan. Marami po sa atin gustong mabuhay sa langit. Tama ba? Pero dito sa lupa, ayaw natin kasama si Jesus. Hindi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi tayo nag-church, hindi tayo nananalangin. Nabubuhay tayo para sa ating mga sarili. Pero gusto natin sa langit, kasama natin siya. Eh dito nga, hindi nga natin nabubuhay na kasama siya. Dapat dito pa lang, mabuhay tayo na kasama si Jesus. Bakit? Sinadali niya tayo sa lugar na makakasama natin siya. Mapakailan. Huwag natin kalimutan. Manalangin, magbasa ng Biblia, at mag-Sunday worship, no? Manalangin natin ng Diyos, no? Mabubuhay tayo kasama ng Diyos. So, naman niyo po, ano po yung tatlong bagay na tuturo ng Diyos sa kanila? Remember, your time in the wilderness. Ano po yan? Words of God and the promised land. O yung obedience. At lahat po ng kanilang pinagdaanan sa ilang, sabi po ng Diyos sa verse 16, kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain hindi niyo kilala. Pinaranas na kayo ng hirap para kayo subukin at turuang magpakumbara. Ang lahat ng iyo'y isa ikabubuti. Para saan po yun? This is all for your good. Sabi sa Romans 8:28, no, God works, always work for the good of those who love Him. Kumikilos ang Diyos ng mabuti ayon sa para sa mga taong nagmamahal sa kanila. Kaya hindi po nasasayang lahat po ng ating pinagdadaanan sa ating buhay dahil ginagamit po ito ng Diyos para ipaalala sa atin na mahal niya tayo, na dapat tayong magtiwala sa Kanya, mabuhay ayon sa Kanyang mga salita, pabulihan, sundin siya, at balang araw, nakasama po natin siya sa buhay na walang hanggan. At lahat ng ito para sa ating kaya nga, no, katulad ng prayer kanina, no, magiging paghihirap po natin. Ipasalamat natin sa Diyos. Magiging yung ating mga paghihirap, ipasalamat natin sa Diyos. Dahil ginagamit po ng Diyos mo para tayo dulugang lumago sa ating pananam. Naulawain po ba? Salamat po sa Diyos kasi piligtas niya po. Tayo ay manalangin. Ang naming Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Maraming salamat po na ikaw ang may kontrol, may hawak sa aming buhay. Nakikita niyo po, Panginoon, ang lahat sa aming buhay. At naniniwala po kami na kayo po ay kumikilos sa aming buhay para sa aming ikabubuti, Panginoon. Tulungan niyo po kami panghawakan ng iyong salita, magtiwala sa inyo, at mamuhay sa iyong salita araw-araw, Panginoon. Baguhin niyo po kami at gabayan niyo po kami ng Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.